Philensen is a Filipino congregation, and we exist to help people find, obey, and follow Jesus in their lives. And we want to help you to connect with God and to connect with other people. And gusto ko magpasalamat kay Lord. Give them up to you, O Lord. Nung ikaw ay kumilala at tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, sumasa iyo ang biyaya at kapayapaan ng ating pong Panginoon. Nothing missing, nothing lacking, and nothing broken. Praise the Lord. Praise God. You'll have peace right here, right there. Good morning everyone. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Sa umaga pong ito ay tayo po ay magsisimula po ng ating pong gawain sa ating pong Panginoon. At nawa ang bawat isa po sa atin ay patuloy na connect sa ating pong Panginoon ngayong pong umagang ito. At sa lahat po ng nakikinig po at nakasubaybay po sa umaga pong ito sa ating pong pananambahan, ay dalangin po namin na patuloy na ang pagkilos ng banal na Espiritu ang sumaatin pong lahat. Hindi lang po ngayong umaga pong ito, kundi sa araw-araw po ng ating pong buhay ay pangunahan po tayo ng ating pong Panginoon. At bago po tayo magsimula sa ating pong pananambahan ngayong pong umagang ito, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito ay kami po ay nagagalak at kami po ay naniniwala, O Diyos, na ang iyong presensya ay patuloy na kumikilos sa aming pong kalagitnaan ngayong pong umaga pong ito. Salamat, O Diyos, sa lahat ng iyong biyaya at pagpapala sa aming pong mga buhay, Panginoon, na patuloy na ito ay nagmamanifest sa buhay po namin araw-araw, Panginoon. Lord God, tinataas po namin sa iyo ang gawain ito na patuloy mo kaming pangunahan. Nadalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa umagang ito na ang aming po mga puso, ang aming po mga buhay ay patuloy na makakaranas, Panginoon, ng magandang bagay at magandang buhay mula sa iyo. Sapagkat sabi ng iyong salita, Panginoon, lahat ng mabubuting bagay, Panginoon, ay nagmula sa iyo, Panginoon. At amin pong inaangkin ito sa aming pong mga buhay na ito'y mangyari, Panginoon. Lord God, dalangin din po namin, Panginoon, na sa lahat po na nakikinig at sumusubaybay po sa umaga pong ito, dalangin po namin, Lord, ng iyong pagpapala at ang iyong pag-ibig ay patuloy na amin pong maranasan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat din po sa iyong salita na dadalihin po, Panginoon, ng iyong lingkod sa umaga pong ito, na ikaw, O Diyos, ang patuloy, Panginoon, na manguna sa aming pong buhay ng iyong salita ay tumimo sa aming pong mga puso at sa aming pong mga isipan, Panginoon,
Huwag mong hayaan, Panginoon, na ito'y papasok lang sa isang tenga at lalabas sa kabilang tenga po namin, Panginoon. Kundi ito ay manatili sa aming po mga puso at ito ay maging lakad po namin sa araw-araw po ng aming po mga buhay, Panginoon. We thank you, God, and we bless you. Ihanda mo po ang aming po mga puso, Panginoon, sa aming pong pagsamba sa umagang ito. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. Amen. Amen and amen. Okay. Magandang umaga po, Pastor. Magandang umaga, Pastor Jojo. Magandang umaga po. Okay po ba yung sound? Naririnig niyo po ba ako? Yes, yes. Okay. So we will start now. I would like to come to God with broken spirit and a humble heart. So allow me to talk to the Lord as a church. Allow me to lead you into prayer. So, our Father, our Heavenly Father, who art in heaven, we bless your name today. Last week was trying times for your children. We were presented with something that tried our faith. Sorry to say that we failed to handle it well. We admit that we misbehaved. 1 John 1:9 tells us that if we confess our sins, God will forgive us. So Lord, I ask for your forgiveness. Forgive us, O Lord, for our misbehavior. We know we have displeased you and we have disappointed you. Forgive us and help us to be a better Christian. Deliver us from the expectations of the enemies. It will not happen the way the devil planned it. Because by your power, you will empower your people to stand up, shrug off the hurt, move forward, and face the enemy with confidence that our God have our back. Because you will forgive us, and your forgiveness will heal us. Help us, O God, and may your Holy Spirit give us the wisdom to handle this kind of situation with genuineness of being a Christian. We will be more understanding, compassionate, and empathic, and we will seek you when it happens again. Psalm 103:12 says that as far as the east is from the west, that is how far God will remove our sin from us. With your forgiveness, we thank you, and we can worship you now confidently and sing praises to you. Accept our songs of repentance, our songs of praise. May you be magnified and glorified this morning. In Jesus' most mighty name, we pray. Amen. Psalm 145:1 says, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Let us join our worship team in giving God the highest of praise. Let's sing to the Lord, church. Yes. Worship team. Yeah, good morning. Good morning, everyone. As we start the songs for our praises today, in James says, James 4 says, draw near to God and He will draw near to us. Kung gusto nating makilala o ma-meet ang God na nag-create sa atin bago tayo nilagay sa womb ng ating mga magulang.
Kung gusto nating makilala ang Diyos, lahat ng Diyos, King of all kings, ito yung right time para ma-encounter natin. The song and the praises is not comes only from our voice, the voice from our mouth, but ano yung kondisyon ng puso natin ngayong umaga? Church, I want to encounter God, and I'm praying na tayo sa buong church, we wanted to encounter God. We ask for His forgiveness, we ask for humbleness, and later on sa James, sinasabi niya na how God will exalt us. Come with humbleness, and He will exalt us. We need our God right now. We need His mercy. We need His love. We need His compassion. Alam natin na sa lahat ng oras, nasa tabi natin si God. And I encourage you, church, right now to sing with us. This song is for our God, Jesus, to praise Him. And let's feel His love and mercy to us. Let's sing. Heal us and restore us, Lord, hear our cry and pour out grace. Justice flow like rivers, come flood our land and bring us peace. Jesus, Son of David, have mercy, have mercy on us. Comfort all who suffer, come bless the poor and those in need. Freedom for the nations, Lord, may we see oppression cease. Jesus, Son of David, have mercy, have mercy. Holy God, forgive us, have mercy, have mercy on us. Oh, Jesus, have mercy on us. When we fail, forgive us. When we fail, forgive us. When we hurt, heal us. Lord, you won't forsake us now. Turn your will towards us, turn brokenness to praises. Here on earth, let heaven come. When we fail, forgive us. When we hurt, heal us. Lord, you won't forsake us now. Turn your ear toward us, turn brokenness to praises. Here on earth, let heaven come. Jesus, Jesus, oh, Son of David.
Have mercy, have mercy, have mercy, have mercy on us. Yes, Lord Jesus, have mercy on us. We need restoration, oh Lord. We need to restore ourselves. We need your forgiveness, Panginoon, kung kami ay nagkukulang. Lord, alam namin, Panginoon, na minahal mo kami ng noon pa man at binabalik namin ang pagmamahal na yun sa iyo, Panginoon. Thank you for your compassion sa amin, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pag-aalaga sa amin, Panginoon. You are worthy to be praised, Panginoon. You are worthy to be praised. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Lord, sa pagiging still namin, Panginoon, sa iyo. At hindi kami papatinag sa anumang pagsubok na dumadaan sa buhay namin, Panginoon. Dumadaan sa church, dumadaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. We will fight, Panginoon, together with you because you are our powerful God, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Diyos sa buhay namin, Panginoon. At ang gawa ng demonyo ay hindi makakakilos sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy mong pagbibigay ng lakas sa amin, sa patuloy mong pag-agapay sa amin, sa pagpapatuloy mong pagbibigay ng wisdom sa amin, Panginoon. Forgive us, O Lord. We need your mercy. We need your mercy. And for our song, the next song, let's sing Still sa inyo, Panginoon. At kami ay mananahan sa inyo, Panginoon. Church, let's all sing. Let's feel the song. Let's meditate the lyrics of this song. Ito yung magpapatatag sa buhay natin. Heart under your wings, cover me when the oceans rise and thunders roll. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Yes, Lord, and rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over
soar with you above the storm. Find rest, my soul. Find rest, my soul. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We'll be always still sa inyo, Panginoon, because we know, Lord, that you are our God, Panginoon. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His plan in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and we will be still. You are God. Thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God. Yes, Lord, we will be still because we know that you are our God, Panginoon. Walang makakapagpatinag sa amin, Panginoon. Kahit sino man ang lumaban sa amin, Panginoon, because we know, Lord, that nasa amin namin, Panginoon, sa puso namin, oh Lord. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon na we give praises to your name, Panginoon. Thank you, Lord, for this opportunity na we know worship ka namin. Salamat, Lord, sa love mo. Salamat, Lord, sa forgiveness mo. And we are giving all this praises back sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, for your blessing. In Jesus' name, amen. Patuloy tayong manalangin, mga kapatid. Let's put ourselves in the focus of the Lord once again. He has granted His forgiveness to us. And now we will ask for the Holy Spirit to be with us. And we're asking the Lord that let the Holy Spirit be alive in us, O Lord. Lord, make us pleasing to you, Panginoon. And you're going to give us strength, Panginoon, to power us through the whole service time, Panginoon, this morning. And Lord, I also pray for peace. Peace in our hearts at this time, at this very time, Panginoon. Free from anything in our minds, Panginoon, but just to trust you. Trust you as you come with us, Panginoon, sa umagang ito. Lord, we trust you that whatever you want us to do or where you have placed us, Panginoon, sa aming church, ikaw ang mangunguna sa amin, O God. And today, Lord, pangawa ka namin ang iyong word sa Ephesians 6. We visualize, Panginoon, yung each piece of the armor of God na dapat meron ang bawat isa, Panginoon.
the belt of truth, the breastplate of righteousness, the gospel of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit. Panginoon, patuloy kami nag-pray sa iyo for protection, for strength, Panginoon. And now that we have said your word, we are now being strong and claiming that we are strong in the Lord and in the power of your might, Panginoon. And we will rest in your armor, O God. Lord, the armor of God will get us away from any work of the devil, as we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, powers of the darkness, na patuloy na sumisira sa atin. Patuloy tayong papagamit, and we have to be strong with all these spiritual forces, Panginoon. Therefore, we have to put always the armor of God, so that when the day comes, we will be able to stand our ground, that we have Lord and His truth in us. Panginoon, sabi mo rin sa Psalm 23, the Lord is my shepherd. It emphasizes yung constant guidance mo sa amin, Panginoon. You assure us believers that we need not fear for any harm, Panginoon. Dahil you are our shepherd, so we do not lack nothing. You made us lie down in green pastures. You lead us beside quiet waters. And with that, you refresh our soul, Panginoon. You guide us along the right path. And even though we work in the darkest valley, we fear no evil, for you are with us. Your rod and your staff is in front of us, Panginoon. You prepare a good table for us in your presence, Panginoon. And all the enemies, Panginoon, ay lalayo sa amin. And you always anoint us with your oil until our cup overflows with your goodness. And therefore, Lord, what we hope only is your goodness and love shall follow us despite of our shortcomings. Panginoon Diyos, we come to you this morning bilang mga anak mo, because ikaw ang aming Ama. We have been part of your family, and we have a wonderful future or prospect of living as we come to know and accept you, Panginoon. Lord, we thank you every day for your faithfulness, for your grace, dahil we are nothing. We are really nothing. We've always been swayed by the enemy, and we've been continuously been weak. Panginoon, but we want to fulfill ano po ang purpose na binigay niyo sa amin dito, why we live on earth, Panginoon. And we want to be ready dahil malapit ka na rin dumating. So this morning, Lord, patuloy namin surrender ang aming buhay sa iyo, Panginoon. We're so busy with a lot of things, but a lot of them are trivial. Walang kabuluhan mga bagay na ito. Kaya tulungan mo kami, Lord, na ikaw ang manguna sa amin. Let us put you, Lord, first in our lives, Panginoon. Help us to keep our priorities straight. Help us to see the things better than ourselves, but only you, Panginoon. Lord, this morning we also specifically come to you for our specific needs of the members, Panginoon. Lord, we come to you individually for our very, very personal needs, Panginoon.
You know our hearts, you know all of those things, Panginoon. So we're reaching out to you, Panginoon, to meet those needs, to give us assurance in this prayer, Panginoon, that you will answer those prayers, Panginoon, in your time. We pray for many, many different kinds of needs, physical needs, financial needs, emotional needs, and even mental needs, Panginoon. Some need healing of relationships. Some need healing on their finances. But whatever they are, Lord, Panginoon, we're bringing it to you because we know you can do something about them. Lord, hindi mo po kami hayaan tumagal sa ganitong sitwasyon, Panginoon. Lord, ikaw ang magpapakita ng iyong glory at the end of all this, Panginoon. Lord, we also pray for our community and even our local government here in New Zealand. Lord, we pray for divine wisdom for all those leading us, Panginoon. They may lead us justly and wisely, Panginoon, especially the new Prime Minister of New Zealand, Panginoon. We pray for revival, more godliness, Panginoon, sa pamumuno. Righteousness, holiness in this country, Panginoon, so that the evil forces will be defeated that comes to us in all directions, Panginoon. Lord, we also pray for your word that's going to be preached today, Panginoon. We pray na we will have an open heart and mind, Panginoon, na tanggapin ang mga salitang ito, O God. Lord Jesus, Lord, we know that your word is like a double-edged sword that pierced us, to correct us, to teach us, to rebuke us, Panginoon. Lord Jesus, make us worthy to receive your word and be able to apply it in our daily lives, Panginoon. Lord, we also pray for our church, whatever special needs our church has, Panginoon. You will look right down into all those needs, Panginoon, that this will be met, O God. And all these things, Panginoon, we know that it will be very good for us, Panginoon. Lord, mahawa kami this morning to you to ask for your assurance that all these needs will be met, Panginoon. We know, Lord, that you're hearing us from heaven, always, always. But there are a lot of times we don't reach out to you because we don't see you. But Lord, we know that you will help us to be more trusting to you, O God. Lord Jesus, sa umagang ito, as we continue to pray, to worship, and the service goes on, Panginoon, you will leave a part of your word in us. And also, Lord, I pray, Lord, that whatever the vision of this church will help us to move forward and come to pass in all the actions and the doings that we will make. Lord Jesus, help us. Help us through and through in our lives, Panginoon. All this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Magandang umaga pong muli. Ngayon, ang last Sunday of the month. Ngayon po ang huling Sunday ng February.
maiksi lang ang February. So, tayo po ay manatiling nakafocus sa ating purpose of worshiping God today. Salamat sa filled with spirit na prayer, Sister Nina, and sa worship team. Maraming salamat for ushering us into worshiping God. Ngayon po, at dadako tayo sa susunod na part ng ating pag-worship, announcement. So, face-to-face worship service on the first Sunday of March. March na po. By next week, March na. Nasa third month na tayo ng year. So, ito po ay gaganapin sa Bilong Church. At alam na po nating lahat kung saan ito. Kung sino man po yung mayroong mga kaibigan na gustong invite, isama na po sila sa Bilong Church. So March 3 po, Sunday at 5 p.m. ang face-to-face worship service ng Philinset. So the order of worship next Sunday, the speaker will be Pastor Jojo Asi. Oh, Pastor Jojo will be in town. And the presider will be Brother Jared Larita. Pastoral prayer will be Sister Jeanette Asi. Bible reader will be Brother Israel de la Cruz. And the offering will be Sister Diday Insela. And the praise and worship will be led by Pastor Alex Hernandez. And our online prayer meeting that is going to be on the first day of the month of March, Friday at 8 p.m. It's going to be an online prayer meeting. So in-encourage yung lahat na lumapit tayo sa Panginoon. This is going to be a prayer of healing and repentance and asking for forgiveness from the Lord. I hope that everybody could attend to this prayer meeting. This is very important. And mahalaga po na yung heart ng church ay nabibigyan po ng atensyon. Ang prayer meeting po is the heart, ng puso ng ating samahan, ating organisasyon. So please come. Online na nga po ito at 8 o'clock pa. So I presume and I assume na lahat ay available sa oras at araw na yan. So the prayer warriors on that night will be, of course, the opening prayer will be led by Sister Teresa. And the prayer of praise, thanksgiving and confession will be led by Sister Lolit. And the prayer for the church, the power to move forward and accomplish the vision of the church, will be led by Pastor Jojo. And the prayer for unity of hearts will be led by Pastor Alex. Prayer for church leadership, trustees, elders, and other ministries by Brother Jared. Prayer for wisdom and safety by Sister Vicky. And prayer wall and closing prayer by Sister Teresa. Small group equipping, to be announced po ang resume ng small group equipping natin. At maghihintay po tayong announcement from Pastor Alex. Birthdays and anniversaries. Pastor Alex, are we going to pray for the birthday celebrants and those who are celebrating their anniversary? Na okay na yan, napag-pray Okay na natin. to. Okay.
Yeah, we have prayed for it last time. Yes. Sharing and testimonies. Sino po ang gustong mag-share at mag-testify ng goodness ng Panginoon? Anyone? You can unmute your mic and tell the goodness of God. Pangunahan ko na po ang pasasalamat sa Panginoon. Ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung recent situation na nangyari dito sa atin really gave me a realization na ang Diyos lang talaga ang pwedeng mag-protect sa atin. No matter how wise we are, no matter how full of wisdom we are, it's always God who gives us protection. And I really praise God for that. Dahil hindi lang pamilya ko ang pinotektuhan niya, lahat tayo binigyan niya ng protection. And I want to give that credit to God. And I want to praise Him for that. I praise you, Lord, for the protection na binigay mo sa bawat isa. Maraming salamat sa iyo at salamat sa forgiveness na pinagkaloob mo sa mga pagkakamali namin. Salamat po. Anyone? Meron pa po? Ako po, papasalamat ako sa Panginoon. Bilang isa sa inyong mga pastor ay talagang 2 weeks ago ay may mga bagay tayo o sitwasyon na pinagdaanan. But I thank God sobra talaga sapagkat ito ang pinaniniwalaan ko na sa panahon ng mga pagsubok na nararanasan ng iglesia niya sa Phil and Said Fellowship ay patuloy na kumikilos ang Panginoon at patuloy niyang dinadala sa ating mga puso ang kapayapaan, ang pag-ibig at proteksyon niya sa bawat isa sa ating lahat. And nagpapasalamat ako sa Panginoon lalo na sa mga naging naapektuhan ng sitwasyong ito. Maaaring lahat tayo pero merong mas na-involved dito sa sitwasyong ito. Ay salamat sa Panginoon sa protection niya sa ating lahat. To God be the glory. Amen. To God be the glory. Yan yung palagi nating nakakalimutan, ano? To God be the glory. Sino pa po? Kung wala na po, tayo po ay we'll move on to the next part of our worship. At ito po ay ang offering. Kung si Brother Junri ay nandirito, you can unmute your mic and you can pray for the offering. Brother Junri. Hello po. Happy Sunday po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po yung magpatuloy sa ating gawain at manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa isang linggo na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin, sa aming mga ginagawa, Panginoon, trabaho, sa bahay, mga gawain, Panginoon, na para sa aming mga pagsusumikap para sa aming pamilya, Panginoon, sa isang linggo. At itong linggo na to, Panginoon, ay nilalaan namin para sa inyo, Panginoon. Salamat sa araw nito, Lord. At muli, nagsama-sama kami upang pag-usapan, upang marinig ang mensahe na store, Panginoon. At salamat po sa biyayang ito, Panginoon, na binigay ng mga kapatid namin simbahan, Lord. Ibinabalik lang po namin ito, Panginoon, sa inyo ng puno at taos pusong pasasalamat, Panginoon. Tanggapin niyo po ito, Panginoon, upang ikalalago po ng aming simbahan, mga plano, Panginoon, mga programa, Panginoon, na maaabot pa po sa ibang mga kapatid namin, Panginoon,
makakasama namin, Lord. At salamat sa mga nagbigay, Panginoon, ng mga biyayang ito, Panginoon, na patuloy na bless niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. At kayo po ang nakakalam at nakaunawa sa lahat-lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon. At maraming salamat, Lord. At muli, binabalik namin sa inyo ang aming mga natanggap na biyaya, Lord. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Amen and amen. Maraming salamat, Brother Junry, sa pangunguna sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ngayon po, tayo po ay dadako na sa pagbasa ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Ito ay hinango sa libro ng Karunungan o Proverbs, chapter 18, verses 20 to 21. Maaring si Brother Dominic, kung nandyan siya, you can unmute your mic and give us the word for today. Good morning po sa ating lahat. So, basahin po natin ang kanyang banal na salita. A man's stomach will be satisfied with the fruit of his mouth. He will be satisfied with the consequences of his words. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it and indulge it will eat its fruit and bear the consequence of their words. Blessed be God for the reading of His Word. Ngayon naman po, tayo po ay ihanda ang ating sarili. Huwag po tayong aalis sa ating platform. Ibigay po natin ang isip natin at ang puso natin. Makinig po tayo sa mensahe ng Panginoon ngayong araw na ito at nawa magkaroon ng space ito sa puso at isip nyo at manatili kung ano man ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na ito sa ating lahat, manatili ito sa atin at ipamuhay natin to. Let's hear it from our very own Pastor Alex Hernandez. Yes, bago po tayo makarinig ng salita ng ating Panginoon ngayong umaga, muli po tayong umawit. I-prepare po natin yung ating puso sa kanyang salita at let's sing Refiner's Fire. Let me be as gold and precious silver, purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will.
from within and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. My heart's once desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will, ready to do your will. Yes, thank you, Lord, for this song. Ibinibigay po namin ang pagkakataon nito para makarinig tayo ng salita ng Panginoon na magagaling kay Pastor Alex. Amen. Good morning everyone. Dalangin ko ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu po sa ating pong kalagitnaan ngayong pong umaga pong ito. And I hope and I challenge everyone today, this morning, ano man po ang ating pong ginagawa sa umaga pong ito, dalangin ko na maaaring hindi ko man po kayo nakikita sa inyong mga screen, but I believe with all my heart that the Lord is here at nais po niya na ang salita po niya ay tumimo sa ating pong mga puso at isipan sapagkat ito po ay makapangyarihan. Praise God. Alam niyo po, naniniwala po ako, mga kapatid, na the Bible is good and powerful. Uulitin ko po the scripture or the word of God is good and powerful. I hope na ang bawat isa po sa atin ay nakikinig po sa umaga pong ito ngayon. Sapagkat naniniwala po ako na napakahalaga po ng salita po ng Diyos. Na sa bawat isa po sa atin, importante at mahalaga na maintindihan po natin kung ano po ang nilalaman ng salita po ng Diyos. Alam niyo po, kami po mga pastor, bago po namin imensahe ang mensahe ng salita po ng Diyos sa tuwing tayo'y nagkakatipon, ay sa amin po muna yan, inilalagay ng Panginoon sa aming pong puso. Ibig sabihin, siya po muna ay nangungusap po muna sa aming pong mga puso at then later on, ito po ay amin pong inilalatag at ibinabahagi po sa bawat isa po sa atin. Kaya naniniwala po ako mga kapatid, na katulad ng sinabi ko po ng mga ilang Sundays ago, sabi ko po, the Bible is good and powerful. The scripture is good, the law is good, but it is powerful mga kapatid. Katulad ng ginamit ko pong halimbawa nung nakaraan. The fire o ang apoy po is good and it is powerful. Ang apoy ay mabuti at ito ay makapangyarihan. Electricity is good and it is powerful. Di po ba? It depends on how you handle electricity. Kapag hinandle mo ito ng tama, may maganda itong maidudulot sa buhay mo. It will help you. There is a powerful way of handling electricity and fire. Pwede itong makabuti sa atin at pwede din po itong makasakit sa atin.
Makakasakit at makakasira po ito sa atin kung mali ang ating pong paggamit, mga kapatid, sa salita po ng ating pong Panginoon. Yung apoy ay mabuti na pwedeng magamit sa pagluluto ng ating pagkain. Ang apoy ay pwedeng magbigay ng init sa malamig na panahon. Bagamat ito ay mabuti, isang bagay ang kailangan nating maintindihan. Makapangyarihan ito, it is powerful, it depends how you handle it, mga kapatid. The same electricity and fire na pwedeng makabuti, the same electricity and fire na pwedeng makasakit po sa atin. The same is true with the Word of God. The Bible, the Word of God is good and yet it is powerful. So we need to learn how to rightly handle the Scripture. Because there is a right way, a helpful way of handling the Scripture. And there is a wrong way of handling the Scripture. Di ba? Sabi nga po natin, in fact, may mga ibang tao po na gumagamit po ng salita po ng Diyos at dahil ito po ay makapangyarihan, nagagamit nila po ito to control and manipulate people. I believe with all my heart, mga kapatid, na totoo na ang salita po ng Diyos ay for our correction and for rebuke. Pero naniniwala din po ako, every time we correct people, every time we correct someone or we rebuke someone, lagi po itong may kasamang pag-ibig, mga kapatid. Hindi po natin dadalhin o ibubukas ang ating labi at sasalitain ang salita ng Diyos para makasakit po ng salita ng ibang mga tao. Ginagamit natin ang salita ng Diyos to rebuke and correct people na may kasamang pag-ibig. Yan po yun. At dahil ito po ay tema po natin for this month, ang Word of God, ay pag-uusapan po natin ang patungkol po sa Speak the Word, Speak Life. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay hindi po ito, hindi ko po ito dadalhin sa inyo ngayon po umagang ito para magparinig o makasakit ng bawat isa. Idadalhin ko po ito sa bawat isa po sa atin ngayon pong umaga pong ito upang ang salita po ng Diyos ay maging makapangyarihan sa ating pong mga puso at sa ating pong mga isipan. Praise God. But before that, tayo po'y manalangin po muna. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita na amin pong maririnig sa umaga pong ito. And I hope, Lord God, nakasama ng iyong pag-ibig ang salita mo, Panginoon, ay mangyari, mag-manifest sa amin pong mga buhay. Lakaran po namin ito sa araw-araw. We thank you, God, and we bless you, Lord, in Jesus' name. Amen. Good morning to everyone. Naniniwala po ako na ang araw po na ito ay napakabuting araw para po sa atin pong lahat. Kasi naniniwala po ako na kakatagpuin po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng Kanya pong salita. Dahil kapag kinatagpo natin si Lord, laging may magandang nangyayari po sa buhay po natin. Because with God will always result in good things, mga kapatid. Because God is a good God. Praise God. Purihin po ang ating po Panginoon. So are you ready for the word? Ngayon pong umaga pong ito. I hope so na ready na po tayo. Alam nyo, almost everything na pinag-uusapan po natin, mga kapatid, is just a reminder. Reminder po ito, mga kapatid. Because sabi po ni King Solomon, there is nothing new under the sun. Pero sa totoo lang, wala naman po talagang bago sa ilalim ng lupa. Yung mga kaganapang nangyayari po dito sa lupa is just repetition ng lahat ng bagay. Kaya napakahalaga na wag po tayong maging makakalimutin sa araw-araw po ng ating pong buhay. Let's continue to discuss about the topic of speak life, speak the word, or speak the word, or speak life. Today, Proverbs 18 verses 20 to 21 is our foundational scripture, mga kapatid. Kanina, binasa po ito ng ating pong kapatid sa Amplified Translation. Ngayon po, ay tingnan po natin naman sa ibang translation din po ito. Ang salita po ng ating Panginoon, nang sa gayon ay makita po natin ang iba't ibang kahulugan o iba't ibang definition po ng salita po ng ating pong Panginoon. Ngayon pong umaga pong ito. Let's read the Word of God in the Message translation, Proverbs 18 verse 20 to 21. Sabi po dito, words satisfy the mind as much as fruit does the stomach. Good talk is as gratifying as a good harvest. Words kill, words give life. They're either poison or fruit you choose. Okay? In New King James Translation,
A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth, from the produce of his lips he shall be filled. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Praise God. Sa Tagalog translation po, tingnan po natin sinasabi po ng salita po ng Diyos, aanihin mo ang bunga ng iyong sinasabi. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Praise God for the reading of His Word. Purihin po ang ating pong Panginoon sa pagbasa po ng kanya pong salita. So ito na, pinapakita po ng salita po ng Diyos, there's power in the words. May kapangyarihan po ang mga salitang binibitawan po natin. Because in Hebrews chapter 11 verse 3, sabi po dito mga kapatid, tingnan po natin. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Praise God. Sabi ng Word of God, dahil daw po sa pananampalataya, ay nauunawaan natin na ang sanglibutan daw po ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa daw po mula sa mga hindi nakikita. Anong connect po nito? O ano po ang connection po nito ng salita ng Diyos sa mga salitang lumalabas sa ating po mga labi? So ipinapakita lamang po ng salita po ng Diyos kung ang mga salitang lumalabas sa ating po mga labi ay makapangyarihan, how much more kung ang salita po ng Diyos ay lalabas sa ating po mga labi. Hindi po ba? So in this passage of Hebrews chapter 11 verse 3, you see the connection of faith and the Word of God. There is a connection ng pananampalataya at ng ating mga sinasabi. Katulad ng Diyos, nilikha niya daw ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananampalataya, pero yung pananampalataya na yon ay naihayag daw sa salita o sa sinabi ng Diyos. Di ba? Sabi ng Word of God, the just shall live by faith. Sino po ba yung just na sinasabi po dito? Tayo po yon na mga mananampalataya. Di po ba? So, tayo dapat pala talaga ay namumuhay tayo palagi sa pamamagitan po ng pananampalataya. At ang pananampalataya po ay nagsasalita. Faith always speaks. Diba? If it does not speak, it's not faith. Because faith is believing and speaking. Yan po yun. In Corinthians chapter 4, verse 13, ano pong sabi po ng salita po ng Diyos? And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. And when you speak what you believe, you are releasing the power which is called faith, mga kapatid. And faith will bring the manifestation. Okay? So tingnan po natin ang lahat ng may connection sa pag-aaral po natin ngayon, mga kapatid. Mga kapatid, tingnan niyo po ito ha. Ito pong month po na ito ng February po, ito po ay buwan po na kung saan ang tema po natin ay patungkol po sa salita. Okay? So before na maimensahe po ang salita po ng Diyos, ay maraming pagkakataon o mga bagay na kung saan ay inilalagay na ng Panginoon sa aming mga puso, sa inyo po mga pastor, bago po ito imensahe. Kaya naniniwala po ako na bawat mensaheng naririnig po natin every Sunday, ito po ay hindi po sinasadya. Sapagkat naniniwala po ako na ito po ay nais po ng Diyos na marinig po natin sa bawat isa po sa atin. Kaya ngayong umaga pong ito, bilang tugon sa mahalagang bagay patungkol sa salita ng Diyos, ay makikita po natin na bakit ba mahalaga ang salita po ng Diyos sa ating po mga buhay. Tingnan po natin ang sinasabi ng salita po ng ating po Panginoon. Praise God. Words are important. Why? Because number one, words have power. Ang salita po ay may kapangyarihan. Yan. Sapagkat pwedeng mamunga po yan ng maganda sa buhay po natin o kaya ay masama. Pwedeng magdala yan sa buhay po natin ng kamatayan o magdala sa atin po ng buhay. Kaya sa ating po pag-aaral po ng paksang ito ay maunawaan po natin ng lubusan
na napakahalaga po na maging maingat po tayo sa mga salitang binibitawan po natin. Okay? Katulad po ni Haring David, sabi po ng salita po ng Diyos, sabi niya, I put a guard on my mouth. Sabi niya, naglagay ako ng bantay sa aking bibig. At sino po yung bantay na sinasabi po ni David? Of course, ang sarili po niya. Ibig sabihin, maging ikaw o tayo, ay dapat tayo po ay bantay po sa ating pong mga labi. Yan. So, kung wala din naman po magandang ibubunga ang sasabihin po natin, at kung ito po'y makakasakit lang, better zip our mouth rather than say it. Okay? So, dapat po nating maintindihan, word have power. May kapangyarihan po ang mga salita. Okay? So, number 2, sabi po natin, words are more important than you think. Okay? So, remember, the universe itself, mga kapatid, was created by words of God. Okay? Ang lahat ng bagay, maging ang kalawakan ay nilikha po sa pamamagitan po ng salita po ng ating pong Diyos. Even until now, the universe is sustained by the word of His mouth, mga kapatid. Kaya nga hanggang ngayon, ang araw hindi nauubusan ng init. Yung mga planeta hindi nagbabanggaan. Ang mga asteroids and all these things, mga kapatid, lahat po yan na nasa universe ay may kani-kanya silang path na dinadaanan. Why? Because God said it, mga kapatid, dahil sinabi po yan ng Panginoon. So the Word of God is very powerful. Ganon din ang nais po ng Diyos para po sa ating lahat, na pamahalaan po natin ang ating pong buhay sa pamamagitan po ng mga salita na lumalabas po sa ating pong mga labi. Number 3, your word is framed or shaped by your words. Ano pong ibig sabihin nito? Katulad po ng binasa ko po kanina sa Hebrews chapter 11 verse 3. Di ba? By faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Praise God. Ang mundo po ay nilikha, mga kapatid, nahubog. It was a place in its intended purpose by the word of God. So ganun din po sa ating pong buhay. Malimit na ang mundo natin o buhay natin ay nililikha din natin sa pamamagitan po ng ating pong mga salita. Ibig sabihin, hinuhubog po nito ang direksyon ng buhay po natin. Because by our words, mga kapatid, you are shaping the destiny of your life. Sa pamamagitan po ng ating pong mga salita ay hinuhubog natin ang ating kapalaran, ang ating pong buhay. Hindi lang po yun, mga kapatid. We are shaping the destiny of our family. Di ba? Bahagi po tayo ng paghubog sa kapalaran po ng ating pong pamilya. You are shaping the destiny ng ating pong hanap buhay, ng iyong negosyo, di ba? Ng ministry mo. Kapag kayo po ay negosyante, pakinggan niyo po ito. Huwag po tayong umayon sa sinasabi ng mundo po ngayon. Mga bukang bibig po nila palagi ay taghirap, matumal, di ba? But we know that we are in a different crowd, mga kapatid. Yes, totoong na andito tayo sa mundo, pero hindi totoong taga dito po tayo sa mundo pong ito. We are living under a new system, mga kapatid. No longer the system of the world, but the system of the kingdom of God. And even sa iglesia ng ating pong Panginoon, dapat alam po natin kung anong kalagayan meron po tayo. Hindi po ba? Dapat yung sistema po ng ating pong Panginoon ang ating pong nalalakaran po, especially po sa ating pong pamumuhay bilang mga mananampalataya. And number 4, mga kapatid, words are the foundation of your life. Okay? Words are the cornerstone or foundation of your life. Why? Because they bring to you what you desire, either good or bad, mga kapatid. You know, mga kapatid, the word delivers. Ang salita po ay may inihahatid, mga kapatid. Kaya nga ang sabi po ng Bible, and God set His word and delivered from their destruction. Pinadala ng Diyos ang kanyang salita at iniligtas sila sa kanilang pagkawasak. Kaya ang mga salita po natin, ito din po ay maaaring magdala po sa atin ng mabuti o masama. Depende po yan sa sinasabi po natin. Okay? Let's read Mark chapter 11, verses 13 to 14 and
verses 22, 24. Tinan po natin sinasabi po ng salita po ng Diyos. Sabi po dito, and seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see it if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, let no one eat fruit from you ever again. Okay. Sabi ng Panginoon sa puno ng igos, sabi po doon, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. So ang sabi po diyan, ang sinabi po, narinig po ito ng kanya pong mga alagad at ang kanya pong sinabi. Okay? Verse 20. In the morning, sabi ganoon, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, naalala po ni Pedro yung sinabi po ng Panginoon, na wala na pong makakakain pa sa prutas ng igos. Sabi po niya, and Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. Okay? So, sabi po dito, sabi po dito, ang tanong ni Jesus, ang tanong po sa atin pong lahat ngayon pong umaga pong ito, si Jesus po ba ay namangha sa nangyari? Nung makita po at sinabi po sa kanya ni Peter na nangyari yung kanya pong sinabi po sa puno ng igos. Ako, I believe na hindi po namangha ang ating pong Panginoon because Jesus always believed for what He says. Diba? Lagi po niyang pinaniniwalaan ang kanya pong sinasabi. In verse 22, anong sabi po? So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, sabi nga nung, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Praise God for the reading of His Word. Alam niyo po, mga kapatid, kung titingnan po natin ito, sabi po ni Jesus answered and said to them, have faith in God. Sabi niya ganon. Alam niyo po ba, in the original Greek word, it says, have the God kind of faith. Ulitin ko po ang ibig sabihin po ni Jesus doon sa word na have faith in God, ang ibig sabihin po niya na have the God kind of faith. Ibig sabihin, huwag po tayo magkaroon ng pananampalatayang sarili lang natin or sarili mo lang. Magkaroon daw po tayo ng pananampalatayang katulad ng sa Diyos. Kasi yung pananampalatayang sa Diyos, walang halong pagdududa po yon. Walang halong pag-aalinlangan yon. And later on, you will see na yung faith na nagmumula sa Diyos, yun ang faith na meron po tayo. Kaya mahalagang matutunan po natin na ipamuhay yung pananampalataya po na katulad ng sa Diyos, mga kapatid. Hindi lamang kapag tayo po ay nanghihina na, saka tayo mananampalataya. Hindi lang kapag may bagyo na, saka tayo mananampalataya. Alam niyo po, some people, they will only start to believe God when the storm is already there. Hindi po tayo reactionary lang sa mga sitwasyon, mga kapatid. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, the just shall live by faith, mga kapatid. Okay? So, meaning, all throughout ng buhay po natin, we must learn to live by faith. We must learn to live kung anong sinasabi po ng salita po ng atin pong Panginoon. Kaya sa lahat ng gawaing nangyayari po, di ba? Lahat ng activity po na meron po tayo, hindi nawawala ang salita po ng Diyos, laging naandyan po yan. Sapagkat yan po ang nagbibigay po sa atin ng tamang karunungan. Di ba? Verse 23, ano pong sabi po ng Word of God? Verse 23, sabi nga nun, for assuredly I say to you. Sabi niya ganon, balikan po natin ang salita ng Diyos. I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Praise God. Yung pong sabi po ng salita po ng Diyos. Ang sabi dyan ay, whoever says. Uulitin ko po ang sabi po sa verse 23, whoever says. That's the qualification, mga kapatid.
The qualification is whoever or whosoever. Hindi po sinabing yun lang pong may mga diploma sa Bible school. Hindi sinabing yung mga Kristiyanong matagal na. Hindi po sinabing yung mga leader lang po ng simbahan. Hindi po ba? Ang sabi po ay whoever or whosoever. Whoever says to this mountain, ang sino mang magsabi sa bundok na ito. Yan, yun po ang sabi. So yung kapangyarihan po ng salita, mga kapatid, will not only work with trees sa mga puno. It will also work with mountain. Ibig sabihin, yung salita po ng Diyos ay makapangyarihan hindi lang sa maliliit na bagay, kundi sa mga malalaking bagay na nangyayari na hindi magaganda sa buhay po natin. Ibig sabihin, it will work sa anumang sitwasyon po ng ating pong mga buhay. Okay? Ang sabi po ng Bible, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done. Now take note, mga kapatid. We understand that the power of words is not only in saying it. You may say it and believe it. Ibig sabihin, kailangang sabihin at paniwalaan. Di ba? Kahit na anong klaseng declaration ang gawin po natin, kapag hindi naman po natin pinaniniwalaan, according to the Word of God, baliwala po yan, mga kapatid. Ang mahalaga, nagsasalita po tayo. Pero lagi po ito dapat na may kasamang pag-ibig, mga kapatid. Di ba? Uulitin ko po, ang salita po ng Diyos, totoo, for correction and rebuking. But always say na may kasama pong pag-ibig, mga kapatid. Lagi pong ganon. Kung hindi man po tayo nagsasalita mula sa ating mga labi, pero gamit po natin ang ating po mga cellphone para mag-text, ibig sabihin, dun po natin pinalalabas yung mensahe na gusto po nating sabihin. Kung ang gamit po natin ay computer or social media, Facebook, ibig sabihin, dun po natin pinalalabas ang mga mensahe na gusto po nating sabihin. Bakit? Kasi kapag nagsasalita po tayo, ang nangyayari, you are convincing your heart to believe. That's why you need to keep saying it in order to hear it. Kailangan naririnig, mga kapatid. Okay? Kaya kung wala pong nagpipreach or kung wala kang naririnig na nagpipreach, ibig sabihin, ikaw ang mag-preach sa sarili mo. Because the Word of God says, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Kapatid, wag po nating gamiting pangsugat ang salita po ng ating pong Panginoon sa ating pong kapwa mananampalataya. Gamitin po natin ang salita ng Diyos na may kasamang pag-ibig. Kung wala nag-i-encourage po sa atin, mga kapatid, tayo po ang mag-encourage po sa sarili po natin. Always remember, the just shall live by faith. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Huwag po nating antayin na mag-Sunday pa bago tayo makarinig ng salita ng Diyos. Yun ang dapat po nating maging buhay. Ang salita ng Diyos ang dapat po nating maging lakad sa araw-araw po ng ating pong buhay. Kaya pagising sa umaga, anong dapat po nating sabihin? Let's declare the Word of God, yung magagandang bagay, mga pangako ng Diyos sa buhay po natin. Just declare it. Pagising natin sa umaga, sabihin natin, Lord God, salamat po sa magandang umagang ito, Panginoon. Yung bang kahit feeling po natin, mabigat ang ating pong ang ating nararamdaman, feeling natin hindi ayos ang sitwasyon nangyayari sa buhay po natin, just declare the Word of God. Palitan po natin ang salita ng Diyos ang mga bagay na nangyayaring hindi maganda sa buhay po natin. Di po ba? Kapag may kaguluhan, sabihin natin, thank you God, Panginoon, sapagkat ang araw na ito ay punong-puno ng iyong kapayapaan. Thank you God because I am blessed, Lord God. Thank you God because I am favored. I am more than a conqueror, Lord God. Lord God, hindi magandang nararamdaman ko sa isang kapatid. Thank you God sapagkat nagmamanifest ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig sa puso ko para sa kapatid kong ito, Panginoon. Para sa taong ito, Panginoon. Mga kapatid, your faith will work in every situation, mga kapatid. Tandaan po natin, always declare the Word of God. May magandang hindi nangyayari sa buhay natin, sa iglesia ng ating po Panginoon, palitan po natin ito ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Palitan po natin ito ng salita ng Diyos na may kasamang pag-ibig. Yun po ang mas na dapat.
mga kapatid. Anong sabi po ng verse 23 uli? That those things he says will be done. He will have whatever he says. Ano mang sabihin mo na pinaniniwalaan mo sa puso mo, tatanggapin mo yan, mga kapatid. Katulad ng nabanggit ko po ng mga nakaraang linggo. What you believe in the word of God, you will receive. Kaya nga madami po sa atin dito, hindi pa patay eh. Remember, sabi ng Bible, death and life are in the power of the tongue. Uulitin ko po, death and life are in the power of the tongue. The tongue has the power of life and death. Take note, death and life are in the power of the tongue, mga kapatid. Kaya lang madami din kasi po tayong sinasabi kalimitan na kung minsan hindi po natin napapaniwalaan. Only those things that you say and believe has power, mga kapatid. Madami din kasi sa atin ang pabigla-bigla, padalos-dalos sa mga salitang lumalabas sa ating pong mga labi, mga kapatid. Even sa ating pong mga panalangin. Hindi po ba? Ano pong sabi po ng verse 24? Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Praise God. Ang tanong, mga kapatid, kailan tayo maniniwala? Di ba? Kailan po tayo maniniwala sa salita po ng Diyos? Kapag nakita mo na? Kapag feeling mo ay tinugunan ng Diyos ang ating po mga panalangin, saka tayo maniniwala? No. Sabi po ng salita ng Diyos, sa iyong pananalangin pa lang, maniwala ka na. At kung pinaniniwalaan mo, makikita mo ang kasagutan. Amen. Kaya sa buhay natin bilang mga Kristiyano, wala na po dapat yung salitang sana, Lord. Di ba? Ganyan po kasi karamihan. Ang marami po kung manalangin. Ang dapat na ay salamat Panginoon, because the Bible says you have to believe. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. The greatest tool in life is the Word of God. The greatest tool in your life or in our lives is the Word of God. Listen, when you put His Word, mga kapatid, in your mouth, great things will happen. Okay? When you put His Word in your mouth, great things will happen, mga kapatid. That's praying in faith, mga kapatid. Kaya nga, kung nakikita po natin na may mga bagay na hindi magandang nangyayari sa buhay po natin, may mga bagay na hindi magandang nangyayari po sa mga kapatiran natin, may mga bagay na nangyayaring hindi maganda sa iglesia ng ating pong Panginoon. Kapatid, let's declare the Word of God. Di ba? Na ang salita ng Diyos ay mangyari sa buhay po natin, that the love of God ay mangyari sa buhay po natin, that the peace of God, that the protection of God and covering of God sa ating lahat ay mangyari. Instead na magsabi pa po tayo ng mga negative things, let's say the Word of God. Okay? The Bible says you have to believe, mga kapatid, because the greatest tool in our lives is the Word of God. So when you put His Word in our mouth, mga kapatid, great things will happen. Okay? So ang advice po sa atin ngayon pong umaga pong ito, mga kapatid, create your world by using and believing His Word na may kasamang pananampalataya at pag-ibig po ng ating pong Panginoon. Uulitin ko po, create your world by using and believing His Word. Speak life, mga kapatid. Speak the Word. Okay? Speak the Word. Kaya lang ang nakakalungkot, madalas, madami tayong mga bagay na sinasabi na hindi nakalinya o nakaline sa salita po ng Diyos. Kaya sa umagang ito, simulan po natin baguhin ang mga salitang lumalabas sa atin po mga labi, mga kapatid. Begin to speak the Word of God in your life. Ano pong sabi po ng Word of God in Romans chapter 4 verse 17? Sabi po dito, at it is written, I have made you a father of many nations in the presence of Him whom He believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Tagalog translation, sabi po dito, gaya ng susulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Praise God for the reading of His Word. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ang sabi po, God gives life to the dead.
Ano yung mga bagay sa buhay po natin ngayon na walang buhay? Or ano po yung mga bagay sa buhay po natin na naghihingalo po sa mga buhay po natin? Sabi po ng salita ng Diyos, call those things which do not exist. Ano yung mga sa palagay po ninyo na hindi nag-exist sa buhay po ninyo ngayon? Wala kang pera, wala kang trabaho, naghihingalo ang mga bank account mo, di ba? Hindi kayo okay ng asawa mo, hindi maayos ang family mo, may karamdaman ka o may bahagi ng family mo na may karamdaman, hindi maayos ang anumang relasyon meron ka sa ibang tao, di ba? So call those things which do not exist as though, sabi mo ng Word of God, ano daw po? As though they did. Sabing ganon. So begin to start speaking life, mga kapatid. Begin to start speaking life over your finances, over your marriage, mga kapatid. Speaking life over your work, over your ministry. Ano pa? Over your studies, mga kapatid. Begin to start speaking life. Speak the Word of God. Ano mang bagay po sa buhay mo ang nakakaranas ng hindi maganda, create your world by using His Word. Mga kapatid, declare the Word. Create your world by using His Word. Speak the Word. Speak life, mga kapatid. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Mga kapatid, dalangin ko sa bawat isa po sa atin, ng salita po ng Diyos sa umaga pong ito ay tumimo po sa atin pong mga puso. Alam niyo po, even our emotions, mga kapatid, ay kaya po yang manduhan po ng salita po ng Diyos. Maaaring nakakaramdam tayo ng hindi magandang bagay sa puso natin. Lord God, thank you. Diba? Positive agad. Thank you, God. Go to the Word of God. Palitan mo ng salita ng Diyos na may kasamang pag-ibig ang nararamdaman natin, mga kapatid. O ang nararamdaman ng iba po mga tao. I-cover po natin at bigyan natin ng proteksyon ng salita ng Diyos ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay po natin. Praise God. Praise God. Dalangin ko po. Alam niyo po, sabi ng salita ng Diyos, kahit gaano kagaling ang isang tao na mag-preach o magsalita, kung walang pag-ibig, baliwala po ang lahat ng iyan. Kung napakalaki ng ating pong pananampalataya, kung walang pag-ibig, baliwala po ang lahat ng iyan, mga kapatid. Mga kapatid, the Word of God is for our correction and for rebuking. Pero lagyan po natin palagi ng pag-ibig na lumalabas po sa ating pong mga labi. God bless you all. Purihin po ang ating pong Panginoon sa umaga pong ito. To God be the glory. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Thank you, God. We thank you so much that we have, sabi ng word mo, Panginoon, ng salita ng Diyos, that we have the mind of Christ. Lord, thank you na ang kaisipan ng aming pong Panginoong Yesus ay isang kaisipan na ayon sa iyong salita, ay isang kaisipan na laging nagdadala ng tagumpay. Walang pagkatalo. That is the mind that we have, Lord. We are always victorious, Lord God. In spite of the challenges in this life, Lord, lagi kaming lalabas naman na nagumpay. Dahil ang tagumpay ninyo ay tagumpay namin. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito ay muli ninyo kaming pinaalalahanan ng iyong salita. Thank you, God. We thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating po, Panginoon. Praise God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nothing missing, nothing broken, and nothing missing, nothing broken, and nothing lacking. Praise God. Purihin po ang ating po, Panginoon. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Praise God. Praise God. Amen. Amen and amen. Praise the Lord po. Salamat po, Pastor. See you next Sunday. We love you. I love you with the love of the Lord. Lagi po Salamat natin. po, Pastor. God bless po. Happy Sunday po sa ating lahat. Happy Sunday. Happy Sunday. Praise God.